Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksa para sa mga manlalakbay na 65 pataas. Ang pag-alam sa mga bagong patakaran sa paliparan ay susi sa paglalakbay ng may kumpiyansa at hindi na maging biktima ng hindi pagpapaalam. Bilang isang cabin crew na may 15 taong karanasan, marami na akong nasaksihan sa loob ng paliparan at sa himpapawid. Napansin ko na sa pagpasok ng taong 2026, tahimik na nagpatupad ang mga airline at sistema ng paliparan ng mga bagong internasyonal na patakaran. Walang malalakas na anunsyo, walang mga email, tanging mga tahimik na update na nakatago sa malalim na bahagi ng mga pamamaraan. At kung ikaw ay mahigit sa 65 taong gulang, ang mga pagbabagong ito ay direktang para sa iyo. Ngunit narito ang isang hindi komportableng katotohanan. Sa tuwing may bagong patakaran, laging may nakatagong puwang sa pagitan ng kung ano ang umiiral at kung ano ang nalalaman ng mga pasahero. At ang puwang na iyan ang pinagkakakitaan ng mga airline, ang paniningil para sa mga bagay na dapat ay libre, ang pagtanggi sa tulong na garantisado na. Ngayon narito ang pagbaliktad. Kung naiintindihan mo ang mga na-update na patakarang ito, ang mga patakarang hindi aktibong ipinopromote ng mga airline, magbabago ang iyong buong karanasan sa paliparan. Magiging mas kaunting stress ang seguridad, magiging mas kalmado ang boarding, bubuti ang upuan, magiging maaasahan ang tulong, at bigla hindi ka na ang mahinang manlalakbay na sinusubukang makahabol. Ikaw na ang may control at nagsisimula iyon sa sandaling dumating ka sa paliparan. Panuntunan bilang isawan ang medical exemption na karamihan sa mga ahente ay baliwala pa rin. Sa loob ng maraming taon ng mga checkpoint ng seguridad, ang pinaka nakakapagod na bahagi ng paglipad lalo na para sa mga nakatatandang manlalakbay. Ang paglalabas ng mga gamit, pagpapaliwanag ng mga gamot sa publiko, paghawak ng mga medical device sa ilalim ng pressure. Ngunit mula pa nung huling bahagi ng 2025, isang tahimik na pagbabago ang naganap. Kung may dala kang mahahalagang medical item, mga CPAP machine, insulin, gamot sa puso, medical liquids, hindi mo na kailangang ilabas ang mga ito mula sa iyong bag sa seguridad sa maraming international na paliparan. Iyon pa lang, binabago na ang lahat. Mas kaunting stress, mas mabilis na screening, walang nakakahiya na paliwanag. Ngunit narito ang catch na hindi ibinabala sa iyo ng kahit sino. Maraming ahente ng seguridad ang gumagana pa rin sa ilalim ng mga lumang pamamaraan, hindi pa nakahabol ang pagsasanay, kaya maaari pa rin nilang hilingin sa iyo na alisin ang mga item na opisyal na exempted. At dito nawawalan ang karamihan sa mga manlalakbay dahil sumusunod sila sa halip na malaman ang tama. Ang pagkakaiba ay isang unong pangungusap. Bago pumasok ang iyong bag sa scanner, sabihin ng malinaw. Ginagamit ko ang na-update na medical exemption policy para sa mga health device. Kung kinakailangan ipakita ang isang one screenshot mula sa isang opisyal na autoridad ng paliparan. Pagkatapos, gamitin ang eksaktong linyang ito, ang mga medical device ay exempted sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon. Sabihin ito ng isang 1 beses kalmado at matatag. Panoorin kung paano magbabago agad ang kanilang tono. Panuntunan bilang 2 ang boarding advantage na hindi nila aalok sa iyo. Sa boarding madalas nagkakagulo. Ang mga tao ay nagsisiksikan, mabilis na napupuno ang mga overhead bin, ang tahimik na takot na kung hindi ako gagalaw ngayon, mawawalan ako ng espasyo. Ngunit narito ang nagbago at halos walang sinumang sinabihan. Kung ikaw ay mahigit 65 taong gulang at may anumang limitasyon sa paggalaw kahit na isang banayad na bagay tulad ng pananakit ng tuhod, paninigas ng kasukasuan,
o hirap sa pagtayo ng matagal may karapatan ka sa tulong sa boarding. Hindi lamang para sa wheelchair, hindi lamang para sa mga espesyal na kaso. Ikaw, ibig sabihin mas maaga kang sasakay. Mailalagay mo ang iyong bag ng walang stress. Makakaupo ka bago pa man magsimula ang kaguluhan. Ngayon narito ang bahagi na inililibing ng mga airline. Ikinakategorya nila ito sa ilalim ng special services na nangangahulugang halos hindi nila ito inaalok maliban kung humingi ka. Kaya karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagamit. At patuloy silang nahihirapan sa boarding kahit hindi naman dapat. Ang pagbabago ay nangyayari sa isang one simpleng kahilingan. Sa gate sabihin, gusto kong idagdag ang assisted boarding sa aking reservation. Iyon lang. Walang dagdag na bayad, walang elite status, walang komplikadong proseso. Kung gumagamit ka ng tungkod walker o anumang suporta, banggitin ito sa check-in. Madalas na automatikong i-flag ka ng sistema. Pagkatapos gamitin ang eksaktong linyang ito, maaari bang magdagdag ka ng assisted boarding sa aking reservation? Isang pangungusap at bigla hindi ka na nakikipaglaban sa karamihan. Nauuna ka na. Panuntunan bilang 3-3. Hindi ka na dapat paghiwalayin muli. Isawan sa pinakamalaking takot para sa mga nakatatandang manlalakbay ay hindi ang seguridad. Ito ay ang paghihiwalay sa taong tumutulong sa kanila. Isang one asawa, isang one anak, isang one kaibigan, isang one tagapag-alaga. At sa loob ng maraming taon, pinalala ito ng mga paliparan, pinaghihiwalay ang mga tao sa iba't ibang linya, iba't ibang boarding zone, iba't ibang proseso, ngunit nagbago iyon. Sa pagitan ng huling bahagi ng 2025-2025 at 2026-2026, nilinaw ng mga na-update na regulasyon sa accessibility ang isang one bagay. Kung tumatanggap ka ng tulong sa paggalaw o medikal, ang iyong kasama ay may karapatang manatili sa iyo mula sa seguridad hanggang sa boarding. Walang paghihiwalay, walang eksepsyon. At ang nakatagong benepisyo, kapayapaan ng isip, magkasama kayong dadaan sa paliparan, walang pagkalito, walang stress, walang sandali ng pag-iisa sa pinakamasamang oras. Ngunit muli, hindi ito ini-advertise ng mga airline. Kaya kung hindi ka magtatanong, hindi ito mangyayari. Sa check-in, sabihin, magkasama kaming naglalakbay at tumatanggap ako ng tulong sa paggalaw. Pakilink ang aming boarding. Kahit na magkahiwalay ang iyong mga booking. Maaaring i-synchronize ng mga ahente ang iyong mga boarding group. At sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon, dapat nilang gawin iyon. Pagkatapos, i-lock ito gamit ang linyang ito. Maaari mo bang i-link ang aking kasama sa aking mobility assistance, isang one kahilingan, at magkasama kayo mula simula hanggang matapos? Panuntunan bilang 4 ang mobility assistance upgrade na nag-aayos ng lahat. Para sa maraming nakatatandang manlalakbay dito, dati nagkakamali ang mga bagay, humihingi ka ng wheelchair at pagkatapos ay bigla kang nag-iisa. Iniwan sa seguridad, nakalimutan malapit sa gate, naghihintay ng walang ideya kung sino ang responsable. Hindi yun malas. Ganon ang sistema dati. Fragmented, outsource, hindi maaasahan. Ngunit sa 2025-2025 hanggang 2026-2026, hinigpitan ang mga regulasyon sa accessibility sa buong mundo. Ngayon, kinakailangan ang mga paliparan na magbigay ng tuloy-tuloy na tulong sa paggalaw, ibig sabihin mula sa check-in hanggang sa iyong upuan sa eroplano. Walang gaps, walang hand-offs na mag-iiwan sa iyo na stranded, walang nawawalang staff. Yan ang panuntunan. Ngunit narito ang katotohanan. Makukuha mo lamang ang na-upgrade na antas ng serbisyo kung i-activate mo ito ng tama. Karamihan sa mga tao ay nagsasabi lamang, kailangan ko ng wheelchair. At yun ang nag-trigger sa basic na version, ang isawan na nasisira pa rin. Sa halip sabihin, maaari mo bang ayusin ang tuloy-tuloy na tulong sa paggalaw mula sa check-in hanggang sa boarding? Ang isang pay mong salitang iyon tuloy-tuloy ay nagbabago ng lahat.
Ngayon narito ang isang One Insider upgrade na halos walang gumagamit. Kung hihilingin mo ito ng hindi bababa sa 48 oras bago ang iyong flight, madalas kang makakakuha ng nakatuong assistant halos tulad ng isang one personal na gabay sa paliparan. Mas maasahan, mas kaunting paghihintay, mas maayos. Pagkatapos ilock ito gamit ang linyang ito, pakitandaan tuloy-tuloy na tulong ng walang pagbabago sa staff, hindi na lang iyang kahilingan. Iyan ay isang one protocol. Panuntunan bilang 5-5, ang upuan na maaari mong kunin ng walang bayad. Ito ang isa one na malaking epekto dahil naniningil ang mga airline para sa ginhawa at sinanay ka nilang tanggapin ito. Gusto mo ng aisle seat magbayad, mas maraming legroom magbayad, mas malapit sa harapan magbayad. Ngunit narito ang nagbago at hindi nila ito ipapakita. Sa ilalim ng na-update na international na regulasyon sa aviation, kung meron kang limitasyon sa paggalaw, problema sa sirkulasyon, problema sa kasukasuan o nangangailangan ng mga support device, maaari kang humiling ng accessible seat ng walang dagdag na bayad o kahit na mga upuan na karaniwang binabayaran bilang upgrade. At ang nakatagong halaga, napakalaki. Ang aisle seat ay nangangahulugang madali kang makakatayo. Binabawasan ng mga upuan sa harapan ang distansya ng paglalakad. Binabawasan ng mga accessible raw ang sakit, panganib at pagod. Hindi ito pabor, ito ay karapatan. Ngunit muli, kung sasabihin mo lang ang tamang salita sa check-in o sa gate, sabihin, kailangan ko ng accessible seat dahil sa mga dahilan ng paggalaw sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon, walang medical certificate na kinakailangan. Walang mahabang paliwanag, tanging kalinawan. Kung mag-aalangan sila, i-escalate. Humingi ng accessibility officer o complaint resolution official, ang bawat airline ay kinakailangan na may isawan nito. Pagkatapos gamitin ito, hinihiling ko ang isang one accessible seat sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon sa aviation. Maaari mo bang suriin ang availability, kalmado, direkta, matatag, at bigla magiging available ang binabayarang upuan. Panuntunan bilang 6-6, ang pagkakamali sa gamot na pwede sumira sa iyong flight. Karamihan sa mga tao ay hindi ito napagtatanto hanggang sa huli na ang lahat. Inilalagay nila ang kanilang gamot sa overhead bin, iniisip na ligtas ito. Ngunit doon sa itaas ang temperatura ay maaaring magbago ng higit pa sa iyong inaasahan. At para sa ilang partikular na gamot, insulin gamot sa puso, mga gamot na sensitibo sa temperatura, maaari nitong tahimik na bawasan ang pagiging epektibo. Ngayon narito ang nagbago sa ilalim ng na-update na regulasyon sa aviation. Kinakailangan ang mga miyembro ng crew na mag-imbak ng mga gamot na sensitibo sa temperatura sa refrigerator ng eroplano kapag hiniling, hindi bilang pabor kundi bilang obligasyon. Ibig sabihin, protektado ang iyong gamot, minomonitor at pinapanatili sa stable na temperatura sa buong flight. Ngunit narito ang catch. Madalang banggitin ito ng mga flight attendant dahil lumilikha ito ng dagdag na trabaho. Kaya malibang kung magtatanong ka, hindi ito mangyayari. At karamihan sa mga pasahero ay hindi kailanman nagtatanong. Kaya ginugugol nila ang buong flight sa pag-aalala kahit hindi naman dapat. Ang solusyon ay simple. At nangyayari ito sa sandaling sumakay ka. Sabihin sa crew, may gamot ako na kailangan panatilihing malamig. Maaari mo bang iimbak ito sa refrigerator ng crew? Sapat na yan. Para sa mahusay na resulta, ilagay ito sa isang maliit, malinaw na may label na bag upang madali nila itong maibalik. Pagkatapos ay palakasin ito gamit ang linyang ito. Ang gamot na ito ay dapat panatilihin sa kontroladong temperatura. Pinahihintulutan ng regulasyon ang pag-iimbak sa cabin. Sabihin ito ng isang 1 beses kalmado direkta,
Ngayon, hindi na ito optional, ito ay opisyal, panuntunan bilang pito, 7 ang mga tahimik na silid na nakatago sa loob ng mga paliparan. Karamihan sa mga manlalakbay ay naniniwala na ang mga airport lounge ay para lamang sa business class, elite status at mamahaling ticket. Ngunit may tahimik na nagbago. Mula pa noong huling bahagi ng 2025-2025, maraming international na paliparan ang nagpakilala ng low stimulation, quiet areas at accessibility spaces para sa mga pasahero na nangangailangan ng tulong o mas kaunting stress na kapaligiran. At kung ikaw ay mahigit 65 taong gulang na gumagamit ng suporta sa paggalaw o medikal na tulong, maaaring payagan kang pumasok. Hindi mga luxury lounge kundi isang bagay na mas mahalaga. Katahimikan. Mas kaunting pressure mula sa karamihan. Isang unong lugar upang umupo, magpahinga-huminga. Lalo na pagkatapos ng mahabang koneksyon, ganap na mababago nito ang iyong pakiramdam bago sumakay. Ngunit narito kung bakit halos walang gumagamit nito, hindi ipinopromote ng mga paliparan ang mga espasyong ito, walang mga karatula, walang mga anunsyo, walang malinaw na access. Kaya maliban kung magtatanong ka, hindi mo malalaman na umiiral ang mga ito. Kapag nakarehistro ka na para sa assisted boarding. Tanungin lang, nasaan ang accessibility lounge o quiet area? Sa maraming kaso, direktang sasamahan ka ng staff doon. Pagkatapos ay gamitin ito, mayroon akong assisted boarding. May access ba ako sa isang one quiet o accessibility area? Isang one tanong at bigla kang hindi na naghihintay sa kaguluhan. Nagpapahinga ka ng may control. Panuntunan bilang 8, ang dagdag na bag na hindi nila maaaring singilin sa iyo. Ito ang punto kung saan maraming manlalakbay ang napipigilan at hindi man lang napagtatanto ang kanilang karapatan. Sa paliparan, sasabihin sa iyo, isang one carry-on at isang one personal item lamang. Kaya kapag dumating ka na may maliit na dagdag na bag, lalo na ang isang one medical cooler, agad itong kinukuwestiyon. At karamihan sa mga tao ay sumusuko, inaayos nila, na-stress sila, nagtatapon pa nga sila ng mga gamit. Ngunit narito ang tahimik na nagbago. Sa ilalim ng na-update na regulasyon sa seguridad ng paliparan, pinahihintulutan ang mga pasahero na nagdadala ng mahalagang medical item na magkaroon ng hiwalay na medical bag at hindi ito kasama sa limitasyon ng iyong carry-on. Ibig sabihin, carry-on personal item medical bag, pinahihintulutan pa rin. Walang dagdag na bayad, walang parusa. Ngunit narito ang problema, maraming ahente ang sumusunod pa rin sa mga lumang patakaran. Kaya kung hindi mo to alam, automatiko kang matatalo. Kung kinuwestyong manatiling kalmado at sabihin, ito ay isang one medical bag na pinahihintulutan sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon para sa mga item na nauugnay sa kalusugan, kung kinakailangan ipakita ang patunay mula sa isang unong opisyal na autoridad ng paliparan, pagkatapos ay ilock ito gamit ang linyang ito, ang medical bag na ito ay exempted. Naglalaman to ng mga protektadong health item. Sabihin to ng isang one beses, walang argumento, walang stress, at bigla matatapos ang pag-uusap. Panuntunan bilang 9 ang eksaktong salita na nagbabago kung paano ka tratuhin ng staff. Narito ang isang one bagay na hindi kailanman napagtatanto ng karamihan sa mga manlalakbay. Hindi tumutugon ang mga airline sa emosyon. Tumutugon sila sa mga keyword. Maaari mong sabihing, kailangan ko ng tulong at walang tunay na nangyayari. Ngunit sabihin ang tamang parirala at ang buong sistema ay magre-react ng iba. Sa pagitan ng 2025-2025 at 2026-2026, naging mas automated ang mga sistema ng airline. Ini-flag nila ang mga pasahero batay sa mga particular na service code, hindi sa pangkalahatang kahilingan.
Kaya kung hindi mo gagamitin ang tamang pananalita, hindi ka umiiral sa sistema. Narito ang parirala na nagbabago ng lahat. Mayroon akong special service request na nakarehistro sa aking reservation. Sa sandaling sabihin mo iyan, hindi ka na lang isawan pang pasahero. Na-flag ka para sa priority handling. Ibig sabihin, mas maagang boarding suporta sa paggalaw, mas mahusay na koordinasyon sa panahon ng koneksyon, at narito ang tunay na kalamangan. Ang status na to ay sumusunod sa iyo sa buong iyong paglalakbay, kahit sa mga layover. Gusto mo bang i-activate ito bago ang iyong biyahe? Tumawag sa airline at sabihin, pakidagdag ang mobility assistance para sa isang pasaherong mahigit 65 taong gulang sa aking reservation. Pagkatapos sa paliparan kumpirmahin, maaari mo bang i-verify na aktibo ang aking special service request? Ang isang pimong pangungusap na iyon ang nag-trigger sa mga internal na protocol na hindi kailanman nakikita ng karamihan sa mga tao. At bigla ibang pakikitungo sa iyo. Panuntunan bilang 10-10. Hindi kanila pwede pilitin na i-check ang bag na ito. Dito maraming manlalakbay ang napipilitan at sumusuko. Puno ang flight, masikip ang mga overhead bin, at bigla sa gate nagsisimulang sabihin ang staff, kailangan nating i-check ang iyong carry-on. Karamihan sa mga tao ay hindi nakikipagtalo. Ipinapalagay nilang mandatory ito, ngunit narito ang nagbago at halos walang nakakaintindi. Kung ang iyong carry-on ay naglalaman ng mga medical item assistive device o mahahalagang kagamitan na may kaugnayan sa kalusugan. Hindi ka maaaring pilitin ng mga airline na i-check ito ng walang pahintulot mo. Kasama diyan ang mga CPAP machine medication bags, therapeutic supports, mobility aids, at ang nakatagong panganib kung ibibigay mo ito pinsala sa init pagkawala, pagkaantala, o mas masahol pa ang pagdating ng wala ang isang bagay na pinagkakatiwalaan mo. Kaya kapag tumindi ang pressure sa gate, manatiling kalmado, tumingin sa kanilang mata, at sabihin, ito ay isang medical bag. Kailangan itong manatili sa cabin sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon. Walang mahabang paliwanag, walang paumanhin, tanging kalinawan. Kung gusto mong palakasin ang iyong posisyon, maglagay ng nakikitang medical tag sa iyong bag. Ang staff ay sinanay na tratuhin ang mga iyon ng iba, pagkatapos ay gamitin ang huling linyang ito. Kailangan kong panatilihin ito sa akin para sa mga dahilan ng kalusugan. Ito ay protektado sa ilalim ng Medical Carry-On Regulations. Isang pimang pangungusap at huminto ang pressure panuntunan bilang 11. 11. Ang mga nakatagong fee waiver na halos walang humihingi. Ito ang isawan na halos hindi nakikita, walang nabanggit sa mga website, walang abiso sa iyong booking, walang paalala sa check-in, ngunit umiiral ito. Maraming airline parehong sa Pilipinas at internasyonal ay naglalapat na ngayon ng filing fee waiver para sa mga pasaherong mahigit 65 taong gulang sa ilalim ng na-update na internal policies. At hindi kami nag-uusap tungkol sa maliliit na halaga. Maaaring kasama dito ang mga seat change fee, same-day change fee, call center charges, ilang penalty fee, tunay na pagtitipid. Ngunit narito ang catch, kung hindi ka magtatanong, magbabayad ka. Hindi ito kusang loob na ibibigay ng mga airline, lalo na kung ang iyong ticket ay nabook sa pamamagitan ng third-party site, kaya ang responsibilidad ay lumilipat sa iyo. Kapag nakikipag-usap sa isang ahente, sabihin, maaari mo bang ilapat ang anumang available na fee waiver para sa mga pasaherong mahigit 65 taong gulang sa aking reservation. Iyon lang. Simple, direkta. Sa maraming kaso. Susuriin ng ahente ang iyong edad at agad na aalisin ang mga naaangkop na bayarin, at narito ang insider detail na halos walang nakakatuklas. Ang ilang airline ay magre-refund pa nga ng mga bayarin na nabayaran mo
na kapag kinumpirma nilang kwalipikado ka upang matrigger. Yon, sabihin, naiintindihan ko na maaring mayroong fee exemptions para sa mga senior na pasahero. Maari mo bang suriin kung nalalapat ang mga ito sa aking ticket? Magalang, kalmado, matatag. At bigla nawawala ang mga singil. Panuntunan bilang 12, 12, ang hindi nakasulat na flexibility na maaaring magbago ng iyong upuan. Ito ang isa. 1 na hindi nakasulat ng malaki kahit saan. Walang opisyal na banner, walang malinaw na pahina ng patakaran. Ngunit totoo ito at malakas ito. Kahit na may mahigpit na sistema ng upuan, punong-puno ang mga flight at automated na boarding, mayroon pa ring discretion ang mga gate supervisor at cabin crew. At mula nang magkaroon ng mga update sa accessibility noong 2025-2025 hanggang 2026-2026, mas madalas nila itong ginagamit. Lalo na para sa mga nakatatandang pasahero. Ito ay tinatawag na courtesy flexibility. Hindi ito garantisado, ngunit mas madalas itong nangyayari kaysa sa iniisip mo. Maaari ka nitong ilipat papalapit sa banyo sa isang one-aisle seat, sa isang mas komportableng row, kahit na ipinapakita ng sistema na puno ang flight. Ngunit narito ang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga tao. Demanding sila at agad nitong pinapatay ang oportunidad. Sa halip, iposisyon mo ito bilang kaginhawaan, hindi karapatan. Halimbawa, sabihin, mas magiging komportable ako na nakaupo malapit sa banyo. May posibilidad ba na ma-adjust pagkatapos ng boarding kapag nakita na ang mga bakanting upuan lalong tataas ang iyong tsansa? At kung gusto mong i-unlock ang nakatagong flexibility na yon, gamitin ito. Kung meron mang posibilidad ng courtesy adjustment, lubos ko itong pahahalagahan. Yan ang susi. Hindi mo pinipilit ang sistema. Pinapayagan mo ang crew na tulungan ka sa loob nito. Narito kung saan humahantong ang lahat ng ito. Hindi kumikita ang mga airline mula sa mga may kaalamang pasahero. Kumikita sila mula sa katahimikan, mula sa pagkalito, mula sa pag-aalangan, mula sa mga taong hindi alam kung ano talaga ang kanilang karapatan. At ang grupong pinakanawawalan, ang mga nakatatandang manlalakbay. Hindi dahil hindi nila kayang maglakbay, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung ano ang nagbago. Ngunit ngayon alam mo na, mula sa mga medical exemption hanggang sa assisted boarding, sa protektadong upuan, sa fee waiver, sa mga nakatagong espasyo sa paliparan. Hindi ito tungkol sa paghingi ng pabor, ito ay tungkol sa pag-activate ng mga karapatan na umiiral na. At kapag ginamit mo ang tamang salita, magbabago ang lahat. Iba ang iyong paggalaw, iba ang pakikitungo sa iyo. Naglalakbay ka ng may kumpiyansa sa halip na kawalan ng katiyakan. Kaya ngayon gusto kong tanungin ka, ano ang isang bagay sa listahang ito na pinaka nakagulat sa iyo dahil malamang iyon ang una mong gagamitin. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Luis Fernando Garcia channel para sa iba pang makabuluhang impormasyon